Hello, madlang people. So, we're gonna talk about composition rule for derivatives. Uh, for the English speakers there, I'm sorry, but will be I will be switching to Tagalog to facilitate better understanding for my fellow Filipino people. So, let's start. So, pagdating 'di ba sa derivatives, meron tayong tinatawag na chain rule. And yung chain rule na yun, nag-a-apply siya sa composition of functions. So, ano ba yung composition? You may ask. So, sabihin natin na meron tayong dalawang function. F of x equals x squared, then g of x equals x plus 1. So, ang meaning o ibig sabihin ng composition of functions is kapag pinasok mo yung g of x sa f. So, ano magiging resulta niyan? So, ano muna yung g of x? G of x is x plus 1. So, i-substitute natin. Tingnan natin kung magiging resulta. F of x plus 1 na siya. Ano na yung f? Yung f, ini-square niya kung ano man yung nasa loob. So, magiging siyang x plus 1 squared. Now, sabi mo, ay, ang daming algebra. Okay, sige. Iwasan natin yung algebra. Mag-usap tayo tungkol sa machine. Sabihin natin na meron tayong isang machine. Paano natin siyang f. Madali lang yung ginagawa ni f. Sorry. My bad. Pangalan natin siyang g. So, madali lang yung ginagawa ni g. Kukuha siya ng number. Bigyan ko ng konkretong example. Sabihin natin 1. Tapos, ang magiging output niya, magiging resulta, ay 2. Nag-a-add lang siya ng isa. It's just adding 1. Nice. So, kung meron tayong any number, like x, kahit anong number, katulad ng x, ang magiging resulta niya ay x plus 1. Napakadali, di ba? Ngayon naman, meron naman tayong pangalawang machine. And yung machine na to, kapag na nating f. Yung f naman ang ginagawa niya ay, ini-square niya kung ano man ang pinapasok sa loob. Tinatimes niya sa sarili. So, magiging x plus 1 squared. Okay. Ito na siya. Ito ang itsura niya. So, with that, maybe we also need to talk about, kailangan natin pag-usapan kung ano ba ang derivative at yung purpose nito. So, as a prerequisite, I expect na you already know o alam mo na kung ano yung derivatives. Pero, bibigyan natin ng konting refresher. Or, mag-focus na ako sa application ng derivatives. Kung ano ba talaga siya, para saan siya. So, sabihin natin na meron kang function f of x equals x squared. Ang derivative niya ay 2x. Ano bang ibig sabihin ng 2x? Para saan yan? So, ganito ang ibig sabihin niya. Kung meron kang ipapasok na number, katulad ng 1, ang magiging resulta niya is 1 squared. O kaya 1 lang din naman. Ngayon, paano kung ang pinasok mo sa kanya ay hindi eksakto na 1? 1 siya na may katiting na dinagdag. F of
1 plus 0.001. 00, bahala na. Basta tatlo zero. Okay. So, ganito yung magiging itsura niyan. 1 plus 0.0001 squared. Ngayon, may dalawa kang choices. Pwede mo yung i-manual. Pero sabihin ko na sa'yo, that's a nightmare, bro. Mahirap yan. Kasi, hindi na naman x squared yung functions. Marami pang mga mas komplikadong functions na yan. And, kung gagawin mo yung manually, masisiro ka niyan sa exam mo. Kasi tapos yung exam, di ka pa tapos sa item. So, anong pwede mong gawin? Pwede mong i-approximate na lang. Or, yung parang almost equal, pero hindi exactly. So, paano mo siya i-approximate? Bigay ko na lang sa'yo. 1 squared. Yung 1, yung square mo. So, meron ka ng 1 squared. Okay? Kung hindi mo alam na may dinagdag na katiting, ito yung magiging sagot mo, di ba? 1 squared pa rin. So, ito yung correction natin. Correction factor. Pwede mo sabihin na ganun. So, 2x, ano yung x natin? Ang x natin is 1. Kasi ang nilagay ko dito is f of x plus katiting delta x. Kaya ang x natin ay 1. Okay? So, 2 times 1. Tapos, ito times din natin yung katiting, which is 0.001. Ngayon, ito. Madali na lang ito i-solve. So, actually, pwede ko nga ito i-solve ng ano eh. Nandiyan eh. Sabihin nga lang. 1 plus 2 times 0.01 1. May isolve yan, 1.0002. Oh, yan. Alam ko na yung sagot. Ayun, baka nagdududa ka sa akin, hindi ka katiwa-tiwala. So, what if, imano-mano natin? Sige, pakita ko lang sa'yo. Dito, 1 plus 0.0001 squared. May siyang, gagamitin natin yung FOIL method. 1 squared, this one, 1 times 1. Tapos, 2 times 1 times 0.001. Galing yan dito a plus b squared equals a squared plus 2ab plus b squared. So yan, clear na di ba? Times 1 times 0.0001 plus 0.001 squared. Oh, kita mo? Halos magkaparehas yung dalawa. Ang pinagkaibang nila is ito. Pero kung papansin mo, itong 0.0001 squared, dahil katiting nga siya, sinabi ko siyang katiting. Kapag sinisquare mo siya, masyadong liliit. Ano ba yung 0.0001? Magiging 1 over 10,000. O kapag in-square mo yan, may yung 1 over 8 na yung zeros niyan. So, sobrang liit na niyan. So, effectively or practically, may equal na lang yan sa 0. Hindi yan exactly equal approximately equal. Okay. So, clear ba yun? Now, maybe. Sinasabi mo. Hindi ako like mahilig sa numbers. So, I am a visual learner. I wanna see it. So, pwede rin. So, let's look at this. This is a graph. This is a graph of x squared. Now, ganap ko na yung x squared. Nasa yung 1, nandito yung 1. Is 1. Tapos, nasa naman yung f of 1. Yung f of 1 is nandito.
Nasa naman yung 1 plus 0.0001. Nandito siya. This one. Lagay ko na lang sa baba yung label kasi puno na eh. So, nasa naman yung f of 1 plus 0.001. This one. Or this one. Ngayon, ideally, kung gusto mo i-approximate ito, madali lang. Ang kailangan mo lang gawin is, kunin mo tong f1. So, ito na yun. Meron ka ng magandang approximation. Actually, pwede ka na tumigil sa f1. Pero syempre, hindi maging accurate. So, kailangan mo ng correction factor. So, ito yung correction natin. Yan. So, itong color blue natin, it corresponds to this. And yung correction factor natin corresponds to this. Now, ano to? What the hell is this? So, I will show it later. Pero magiging familiar sa'yo kung ano to. Mamaya-maya. Pero, ito yung essence. O yung pinaka-importanting aplikasyon ng derivative. Ang ginagawa ng derivative ay yung kaya niyang, nagbibigay siya ng madaling paraan para ma-approximate yung function values ng mga nearby points. That's it. So, ito yung nearby points. At ito yung function values ng nearby points. In-approximate siya using the function value nung mismong point na alam mo na plus a correction factor which uses the derivative times yung katiting na dinagdag mo. Okay. So, we're done with this. Now, ano itong mga apples na to? Sarap siguro, no? May mga fruits. Easy lang yung concept niyan. So, alisin na natin sa utak natin yung algebra. Magano lang tayo ng mga duplicator machines. Yay! So, itong duplicator machine na to, let's see. This one, times 2. Ang ginagawa niya, kapag binigyan siya ng isang apple, nakakagawa siya ng dalawa. Yung naging output niya is dalawang apple. Magical machine yan. Hindi ko alam kung anong nasa loob niyan. Basta ganun yung ginagawa niya. Tapos, dito naman sa pangalawang machine, kung ilan man yung nilagay mo dyan, i-multiply niya ng 4. Ganun lang. So, ang tanong ko, nag-umpisa ka sa isang apple, pinag-in mo dun sa first machine, tapos, pinaka-in mo ulit dun sa second machine. Ngayon, ilan na yung makukuha mo? So, nilagay ko na dito yung sagot, times 8. Meaning, meron kang 8 apples na makukuha. Bakit ganun? Kasi, sa una, dinuplicate mo. Naging 2. Tapos yung 2 apple mo, tinamas mo ng 4, naging 8. Nice. Ngayon naman sa baba, ganun din yung concept. Meron kang something, which is delta x. Delta x is the change of x. Yung sinasabi kong katiting na dinagdag. Delta x, i-multiply mo sa 2. Huwag mo na muna pansinin yung g prime of x equals. Pansinin mo lang yung 2. So, yung delta x, multiply mo sa 2, naging 2 delta x. Kasi dinuduplicate niya yung change.
Tapos after niya ma-duplicate yung change, ina-plug in niya rin to sa pangalawang function na magko-quadruple ng change. So, naging na siyang 8 delta x. Easy pa ba? Okay, goods. So, ano ba to? Ano ba tong g prime of x tapos ano ba yung f prime g of x? Dito yung nanggaling. So, yung f of x natin is 4x. And yung g of x natin ay 2x. Then, using derivative rules, alam natin yung f prime of x is just 4. And yung g prime of x is just 2. So, ito na yun. Kunin natin yung composition ng f at g. F of g of x will be equal to 4 times 2x. Kasi yung g of x, this one, is equal to 2x. So kapag tinoyas mo yun, 2x times 4, yun yung 8x. So, ano yung derivative nito? Or, in other words, ano yung rate of change? So, pag dinerive mo yan, i-plug in natin yung 8x. Ang common is 8. O kaya naman, pwede mong gamitin yung composition rule. Ay, my bad, pwede mong gamitin yung chain rule. So, ginamit ko na yung chain rule. First, ano to? F prime of g of x. Ano yung f prime? F prime is 4. So, hindi siya nakadepende sa x. It's just a constant. So, kahit anong ilagay mo sa x, 4 pa rin yung magiging resulta. So, kaya nakalagay na kaagad is 4. So, g prime of x, ganun din, constant din. So, kahit anong ilagay mo dyan, 2 pa rin magiging resulta. So, 4 times 2 equals 8. Now, balik tayo dun sa picture. Delta x, pinag-in mo sa machine na ang tawag ko, g prime of x. H is equal to 2. Ngayon, nang minultiply mo yung g prime of x dun sa delta x, naging siyang 2 delta x. And nung minultiply mo ulit sa f prime of g of x, kasi yung g of x is equal to 2x, pero yung f prime is 4, so it doesn't care kung ano mong ipasok mo sa loob niya, 4 pa rin siya. Ang naging resulta is 8 delta x. So, yun na yun. Actually, pwede ko lang tapusin yung video na to. Ganun yung concept ng chain rule. Kaya siya nag-multiply ay dahil meron kang dalawang machines na kapag may binago ka dito, so like, you have a change dun sa input value mo, yung change na yun is galing pa lang sa g of x, pero nung pinag-in mo na sa f, may sarili ding change yung f. So, na-multiply yung change mo. Parang ganito siya. Di ba meron kang parang lever, ganyan. Parang, alam niyo yung nakatry na kayo mag-balance ng broomstick. Broomstick sa school. Yung ginagawa ko dati. Nag-balance ako niyan. So, pag isa lang, madali lang i-balance. Like, kapag palayo na yung stick sa'yo, gagawin mo is, ilalapit mo yung kamay mo para hindi mahulog. Tapos naman kapag palapit sa'yo, ilalapit mo rin yung kamay mo. Kapag isa lang yung stick mo, madali lang.
Pero sabihin natin, 2 broomstick, kaya mo ba? Ewan ko, wala pa ako nakitang ganyan. So, bakit? Bakit mahirap? Kasi, kapag gumalaw yung first na broomstick na nasa baba, yung change of movement, is na-amplify ito. Ano yung ibig sabihin ko ng amplify? Ng amplify? Kuwari, yung delta x nito is namumultiply ng kung anumang derivative nito. So, nangyari is, mas nagiging malakas yung movement at mahirap siyang kontrolin. So, yep. So, let's go to the algebra. Okay, nasa algebra lang tayo ulit. Let's go back. So, what is happening? Ang ginagawa natin is x plus delta x. Pero, bakit delta x lang nilagay mo dito? Bakit hindi x plus delta x? Kasi yun yung tunay na nangyari. Ang assumption ko dito is x is 0. Kasi pag di ko yung ginawa, medyo may clutter na yung ano eh. Medyo mahirap na siyang basahin. Pero dito, papakita ko siya. So, x plus delta x. Ito yung tunay na nangyayari. Pag pinag-in mo yan sa g of x equals 2x, ang makukuha mo is 2x plus 2 delta x. Coincidentally, or maybe not, parehas din dito. Pero iba yung ginamit ko. Hindi ito yung ginamit ko na 2 times x plus delta x. Pero nakuha ko pa rin yung parehas ng sagot. Ang ginawa ko nito is gumamit ako ng derivatives. So, maybe, most of the time, hindi siya exactly equal sa ipa-plug in mo lang. Pero this time, equal siya. Thankfully. So, meron ka ditong 2x plus 2 delta x kasi minultiply mo yung delta x tsaka yung g prime of x. Saan yung galing? Dito tayo. Tada! Ito na rin i-explain yung sinabi ko dito kanina. Let's go back. So, maybe familiar sa inyo to. Ito yung sinasabi nilang limit definition ng derivative. Pero, mapapansin nyo, tinanggal ko dito yung limit. Kaya, since tinanggal ko dito yung limit, importante na hindi siya exactly equal. Approximately lang. Approximation yan. Kasi kung meron yung limit, exactly equal yan. Yan lang. So, since tinanggal ko na yung limit, pwede na tayo gumawa ng algebra manipulation. So, nag-multiply ako ng delta x both sides. Tada! Then, nag-plus ako ng f of x both sides. Tada! F of x plus f prime of x delta x. Tapos ito, sinap ko lang para saan din naman eh. So, nandito na yung f of x. Nag-switch lang ng faces. So, naging resulta is f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus f prime of x delta x. And, pares na siya dito. So, ibig sabihin nun, this one, nanggaling siya sa definition mismo ng derivative. Okay. So, ano nangyari dito? Ba't ito 2x plus 2 delta x? Kasi, this one, g of x yan. And this 2, that's g prime of x. And meron tayong delta x. Tinames natin sa g prime of x. Ngayon, this time naman, itong 2x, i-plug in natin siya sa f.
So, magiging siyang f of g of x. So, 2x plug in sa 4x, magiging 8x. Nakita ko 8x. Okay. Pero, kailangan natin ng derivative nito. Kasi ito yung lalagay natin dito supposedly. Right? Pero ano yun? Ano ibig sabihin? Ito yung kailangan natin. Is it familiar? Yes. Kasi nandito yan. Where is it? Where is it? Tada! Ito yung chain rule. Let's go back. Oh my God. Okay. Let's go back. Pero, this time, hindi natin tawag niyan. Okay. So, gagamitin natin yung formula. Ang formula dito is f prime of g of x times g prime of x. So, meron tayong f prime of x, which is 4. And since constant siya, it doesn't matter kung anong i-input mo dun sa x, 4 pa rin magiging resulta niyan. So, meron na kagad tayong 4. Tapos, minultiply natin sa ano yung g prime of x? That's 2. So, meron na tayong 2. Tapos, my bad. Sorry. Na-compute na pala natin to. Yung g prime of x. Multiply na rin natin sa delta x. Kanina pa. Nasaan yun? Nandito. So, 2 delta x times 4, magiging na siyang 8 delta x. So, ganito na siya. 8x plus 8 delta x. Ngayon, let's level up. Ang nangyari kasi dito is, yung f prime of x natin, constant. So, marami mga nangyari na coincidentally, naging resulta, may mga hindi ako na-explain sa inyo. So, kaya, ito yung second part. So, ngayon naman, imbis na 2, 2x. Ngayon, you might ask, ano yung x na nasa loob niyan? Ano yung papasok mo dyan? Wala pa tong sense ngayon? Mamaya explain ko. So, ganun pa rin gagawin natin. Yung delta x, ito times natin sa kung ano nandito. Kasi multiplier to itong function natin. Hindi function, machine. So, naging siyang 2x delta x. Tapos, yung 2x delta x, uy, ano to? Ano bakit may 4x squared? May 4 times x squared. Mamaya. Ignore muna natin. I-multiply lang natin siya sa 2x delta x. Ano makuha natin? 8x cubed delta x. Ayan. Let's address those concerns. Ito na siya. So, ano yung f of x mo dito? Ang f of x ko dito ay 2x squared. G of x is x squared. Then, using the rules of derivatives, f prime of x is 4x and g prime of x is 2x. So, ngayon naman, ano yung f of g of x? Ano yung composition nila? So, that's 2x squared from here. I-plug in mo yung x squared.
So, pag pinag-in mo yan, ang mangyayari is 2 times the quantity x squared, the quantity squared. So, may siyang 2x to the fourth. So, you need the derivative of it. Ano yung derivative niyan? 2x raised to the fourth, yung derivative niya, 2 times 4, x cubed, which is equal to 8x cubed. Okay. Ngayon, let's use naman yung chain rule. F prime g of x times g prime of x. Ngayon, what is this muna? What is f prime? F prime is 4x. So, ibig sabihin nun, ang ipapasok mo sa f prime of x, i-multiply niya lang ng 4. So, ano yung pinapasok mo sa f prime? Ang pinapasok mo sa f prime is g of x. Kaya yung g of x, i-multiply mo lang ng 4. Ano yung g of x? X squared. So, 4 times x squared. This one. May bad. Then, multiply natin siya ng g prime of x. What is g prime of x? 2x. This one. So, 4x squared times 2x equals 8x cubed. Oh my God! Pares pa rin sila. So, what is happening? Okay. So, meron tayo dito, x plus delta x. Ganun pa rin yung premise natin. Yung pina-plug in natin doon sa function is yung input value plus a katiting. And gusto nating malaman kung ano yung function value. So, in g of x natin, x squared. So, kung wala tayong alam na may dinagdag tayong katiting, x squared lang yung lalagay natin. Pero since alam natin na may katiting, pwede tayong maglagay ng correction factor. And yung correction factor is g prime of x times delta x. Saan yun nanggaling? Baka nakalimutan nyo na. Dito na lang. This one. Yung function value plus yung derivative times yung katiting. Okay? Yan ay nag-approximate sa function value ng input na may katiting. Okay. Na-refresh ko ng utak nyo. X squared plus 2x delta x. Ngayon, sabihin mo, di ba kanina, minumultiply lang natin yung derivatives sa delta x. Saan ba yon? Saan yung kaninang yon? Matama i-referring to this one. So, ang ginawa natin kanina, yung delta x, minultiply lang natin sa 2, naging siyang 2 delta x. And yung 2 delta x, minultiply lang natin sa 4, kaya siya naging 8 delta x. Yung napakasimple lang yan. Kasi, mga constants yung naging derivative. Which is a coincidence. Or maybe, like, manufactured ka talaga na ganun yung nangyari. Pero this time, may x. So, ano yung pa-plug in ko dyan? Kasi, tina-times ko lang naman eh. So, ganito siya. Ano ba yung x na pinag-in dito sa function na to? Kasi fundamentally, ganito itsura niya. Meron kang x plus delta x. Nilagay mo sa g. My bad. Ibigay natin yung kulay para di nakakalito. Nilagay natin sa g. Tapos yung resulta, pinag-in natin sa f. Okay, ganun siya. So that means, ito yung naging input ng g. So ang hinihinging x dito ay ito. This one.
Parang ganito lang yan. F of x plus delta x equals f of x plus f prime of x delta x. Ano yung hinihingi x dito? Ito. This one. X? Okay. So yung x na to, napunta dito. Kaya siya naging 2x delta x. Walang nagbago. Para ka lang din nag-multiply ng 2x sa delta x. Bakit? Kasi x lang din naman yung input eh. Di ba? Na may katiting. Okay. Ngayon, dito naman, may pagbabago. So, ano na yung nangyari? Meron na tayong x squared plus 2x delta x. So, yung f natin, f of x natin is 2x squared. So, etong 2x squared, that is f of g of x. That means, kailangan natin ng derivative niyan. Tapos, ilagay natin yung delta x. Saan ito nanggaling? Again, dito. Still looks the same. Parehas pa rin. So, yung x squared, ipa-plug in mo lang yun sa f para makuha to. Ngayon, this is the one that's interesting. Meron tayong f prime of x equals 4x. Ngayon, kung gagawin lang natin yung dati natin ginagawa na multiply lang, mangyayari 4x times 2x delta x. Ano makukuha mong resulta? Magiging 8x squared delta x. Na alam nating mali. Kasi, ang dapat na mukha mo is x cubed. Diba? So, ano nangyari? Ba't tayo nagkamali doon? Kasi, we failed to take into account kung ano yung x na sinasabi sa f prime of x. Yun yung latest na input x, which is x squared. Kaya siya nandito. Lagi siyang 4 times x squared. Kasi 4x. 4x, diba? Tapos yung input mo is x squared. Times 2x delta x. Ngayon sabihin mo, bakit yung x na to hindi x squared? That is because this is a change from g. That is delta g. A change from g. So, ang nangyari is, meron ka dito ng g of x. G of x plus delta x yan. Na-explain ko lang ng medyo meta. Pero, mag-add ka pa ng change in g. And yung change in g, is a separate thing. And saan nyo nag-rely siya? Dito. So, hindi siya nag-rely sa x squared. Gets? So, may dalawang parts yan eh. Para na mali na ata ako ng pag-explain. So, maybe I'll think more about this. Ang kagandahan ng nito is that this is f of g of x times f prime pala of g of x times g prime of x. So you can see g prime yan. And saan pa galing yung g prime? Nandito pa siya. Okay? Nasa likod pa siya. Kaya, saan siya nag-rely na x? Nandito. So hindi siya dito sa x squared.
brackets, kaya siya 2x delta x. So makukuha mo niyan, 2x to the fourth plus 8x cubed delta x. Ayan, yun na yun. That's the end. And this is everything. Nice. So that's it. Thank you for watching. I'll end it now.